Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong gabi mga lodi at grabe, marami tayong news ngayon, no? Yung alam nyo ba yung nangyari ngayon sa SLP? No? Siyempre, yung mga marlapit na news natin nakakapagpabagabag. Ayan. No, so bago ang lahat mga lodi, alam nyo na, syempre punta muna tayo sa ating crypto bubble. Pero mga lods isang like, isang subscribe, napakalupit na niyan. Kumbaga napakalaking tulong niya yan sa ating channel. Sana mag-like kayo ng channel natin. At ayun, punta muna tayo dito sa ating crypto bubble. Week natin, sa week ko na tinitignan. Kasi titignan natin kung gaano nakalaki yung ina-up ng mga coins na bumagsak noon. 'Di ba? Pepe, 65% ang tinaas niya ngayong isang linggo na to. Mga Lodi, B-Chain, nako, 18. Bonk, 57. Floki, halos 50%. Wala ba XRP dito? Ayun, XRP pa yan. 27% ang sa XRP, mga Lods, no? At Trump, ayan, marami, no? Sa month natin, medyo, yun, alam nyo ba nung nakaraan, pag pinindot nyo tong month hanggang hours, talagang kulay pula lahat, talagang pulang-pula. So ngayon, medyo nakaka-recover na tayo, di ba? Sa solid, mga lods. No, yung months natin, konti na lang yung red, oh. Oh, maliliit na lang yan, mga idol, di ba? So, check natin, balikan natin yung ating trade. So, ganun pa rin yan, mga lodi. Alam nyo na yan. Waiting lang tayo dyan. So, iba nagtatanong, ba't di ka nagtitrade sa iba? Actually kasi, sa totoo lang mga idol, ayoko na sana mag-trade ngayon kasi nga gusto ko na nga lang is bodega. No, bodega tayo ng bodega kasi nintay natin yung uptrend. Etong mga trade ko na to sa XRP is pa isa-isa lang talaga to, mga lods, no? Dati, nung mga nakaraan, last year, pag nag-trade ako, tatlo-tatlong coins, dalawa-dalawang coins, no? Yun. Pero ngayon, pahinga muna tayo sa trading siguro. Eto nga, pa isa-isa na lang tayo. Kapag natapos to, no? Trade to ulit tayo, isa lang. Ganun lang, pa isa-isa lang. Hindi na ako nagtitrade ng marami. Mas priority natin ngayon is yung bodega kaysa sa futures trading, mga idol. No? Ayun naman yung sinasuggest ko eh. Mas maganda yung spot, no? Kaysa mag-futures dahil kailangan nyo ng malapit na diskarte sa the futures, mga idol, no? Sumbaga sa newbie, medyo hindi siya advisable. No, ayan. So, mag-news na tayo. Grabe. So, unahin na natin ang ating Fear and Greed Index. Nasa 44 tayo ngayon. Almost neutral. Almost neutral tayo sa ating Fear and Greed. Nasa 44, mga idol. Which is good yan. Pag naramdaman natin na medyo gumaganto na yan, no? 50, 60, 70, lalo na pag naging greedy na lahat. Nako, sana yung sign na lumilipad na tayo. No? So ayan, punta na tayo dito mga lodi. Nako, Axie Infinity. Sino pa mga naglalaro dyan ng Origin o ng Classic? At nag-iipon ng SLP. SLP emissions in Origin will cease starting January 7. So wala na kayong makukuha ang SLP sa Origin simula bukas. The current reward structure has created an opportunity for automated farming, allowing this to continue negatively impacts the long-term economy. You can still deposit SLP for crafting and morphing as usual. So, ang tinanggal lang nila dito is yung rewards mo pag naglalaro ka ng Origin, mga idol, no? Pero sa iba, goods pa rin yung SLP. Ano epekto nito? Kasi mga idol, kapag nagagamit kasi yung Origin para magkolekta ng SLP using bots. No, may mga gumagamit ng bots. So ang ginawa ngayon ng isang solusyon ng siguro ng Sky Mabis, tanggalin na natin yung SLP sa Origin. No, bukod sa mawawala ang laban yun sa mga bots, kumbaga parang babagal yung minting ng SLP. So yung pagdami ng SLP ay mababawasan. So titigil, 'di ba? So magiging goods 'yon sa price ng SLP, no?
Ayun yung isa sa mga ano diyan. Pero ang tanong, paano ka makakuha ngayon ng SLP? Pwede ka nang bumili o something, mga idol. Kayo na bahala. Hindi ko hindi ko alam kung anong ano nila dito eh. Pinaka-goal, pero sa tingin ko ayun. No, kasi maraming bots eh. No, at ginagamit nila yung pang-farm ng SLP. Tapos kaya hindi tumataas yung SLP. So ngayon, pipigilan nila yung pagdami ng SLP, o 'di ba, para dumami yung demand pag konti na lang yung SLP, parang ganoon. I don't know. Matagal pa 'to, mga idol, no, kasi maraming SLP. So pero sa short term siguro medyo negative impact to, pero as a long term, allowing discontinued negatively impacts the long-term economy. So ayun nga, kasi nga, ang baga pag inalaw nila pala yan, magiging negative effect, no? So hindi natin alam kung ano na mga susunod na gagawin nila, plano nila dyan. Bantayan lang natin, no, mga idol. Sa Ron Coins, ganun pa rin naman, mga lods. May mga, ginagamit nila ngayon si Groka. Tinatanong nila kung ano yung mga magiging price ng mga tawag dito, ng mga coins ngayong 2026. Pero sa tingin ko, sablay yung mga ganun, mga lodi. Mahirap maniwala ron. Kasi nakita ko yung Ron eh. Magpa $5 daw yung Ron. Ayun yung sabi. Di ba? So ito, speaking sa mga NFT games, mga idol, games in development with huge potential. So ito yung mga yon. Mga lodi, kaya ako sinama yung news na to kasi dahil sa Illuvium, nandiyan yung Illuvium, no? At ang maganda dyan, nag-comment yung Illuvium sa post na to. Sabi ng Illuvium, we will keep grinding, no? SSSS is coming. SSS is coming. Kasi dito dalawang S lang eh. Ayan ha. So for me, ito yung Wild World pala to, no? Mga lodi, itong W na to, double S to Naku, mukhang maganda yung game na to Ang ganda ng graphics. Proud to be in this list, sabi ng Infinite. Follow nga natin to. Baka biglang gumanda yung ano nito. Nakapollow na pala ako dun. Ito. So ayan, na-intriga lang ako kasi nag-comment mismo yung page ng o yung account ng Illuvium. No, at kung pupuntahan niyo naman kasi yung Illuvium, kasi talaga mga idol, isa to sa mga pinaka-promising AAA games. At meron nga ako niyan, alam niyo naman yan, nasaan ba Illuvium? Ayan, meron ako niyan, nilalaro ko yan dati. Ngayon medyo hindi na kasi hindi ko alam kung ba't di ko na siya nilalaro eh. No, pero updated pa rin naman, no, yung Illuvium, mga idol. Nagano pa sila ng Pasko. Di ba? So, tsaka magkano ba ang Illuvium ngayon, mga lodi? Check no. Dati nakabili ako nito ng all-time low 2,500. Pero ngayon nasa ano na lang to. Magkano to? 1,000? 300 pala. Pucharagis, 300 na lang pala to. Grabe. No? 90,000 mga lodi ang all-time high niyan. Panahon ng Axie Infinity, nasa ganyan yung presyo niya. 90,000. Imagine yung mga nakabili dyan ng coins na Illuvium. Diba? Yung 90,000 nila, tamang 300 na lang pesos. Dati bumili ako nito 5. Tuwan-tuwa na ako nun. Kasi meron akong 10,000 pesos. Nakabili ako ng 5. Sabi ko, uy, sana bumalik sa 90,000. Imagine yung 90,000 times 5, halos 500,000. Ganun yung iniisip ko nun eh. Bumili ako 5. So ngayon, kung bibili ako ng 5, nasa 1.5 na lang. Dati 10,000, ganyan yan mga lodi. Pero nakakatuwa kasi, tawag dito, meron pa rin sila mga update. Diba? Kumbaga, nakikita nyo na hindi pa rin patay yung ano nila, yung kanilang page, no? At may mga, alam ko may mga pa-event pa to eh. May mga tournament pa sila eh, may Xmas bundle pa silang nalalaman, no, 'di ba? So, siguro pag nagkapera siguro ako, medyo ano lang ako dito, kukuha ako ng konti. Illuvium. Malay nyo biglang bumalik yung NFT eh. 'Di ba? Murang-mura na yung Illuvium ngayon. Tangina. Sipin nyo 90,000 biglang naging 300, hanep na yan. Tapos, eto na, punta na tayo dito, nangako na si Daddy. Breaking, Donald J. Trump, America will be the undisputed leader in digital asset, mga idol.
America will be the undisputed leader in the digital asset. Nobody will do it better. It is pure genius. Digital assets are the future and our nation is going to own it. No, we are talking about massive investment and big innovation, mga lodi, no. So, yung presidente na mismo bullish na bullish. 'Di ba? Kasi ikaw hindi. Okay lang 'yun. Yun yung paniniwala mo, 'di ba? So, wala namang pumipigil sa iyo doon, mga idol, no? So, pero masaya ako dahil bullish si Trump. And then lalo na to, no? 100 billion economy makes a bold Bitcoin statement. Luxembourg's Finance Minister Gilles Roth says Bitcoin is the future of finance. He added, sabi niya, we want to become world leaders in this area. So pagdating sa Bitcoin, kasi ano to alam ko Bitcoin na alam ko event to Yung sinabi niya to, no. So kailangan tayo maging leader pagdating sa ganitong larangan, no, sa crypto. No, kailangan tayo ang maging number one. No, ayun sabi niya diyan. So syempre kung bullish ka sa crypto, goods na goods. Hyperliquid reported 32 billion in 24 hours trading volume, 16 billion in open interest and 1.4 million users in 2025. So alam niyo marami akong kilala ng mga Noipi, ng mga Pinoy na nasa hyperliquid community, no? At natutuwa ako diyan, mga lods, no. Good luck sa kanila. Ako wala akong hyperliquid, mga lodi, pero isa yan sa mga kumbaga sa chicks, the one who got away. The one who got away sa akin to mga idol no. Tingnan niyo yung max nyo, pero goods pa rin mga lodi. Isipin nyo nung December 2024, kung doon ka bumili na break even ka pa lang, diba? So medyo 50% off siya ngayon, tama ba? 50% off nga, ayan, 50% off. Hindi ko sinasabing bumili kayo wala akong yung pinopromote na coins, mga lodi, no. I'm not a financial advisor. Do your own research. Huwag kayo bumasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong mga coins, mga lodi, no. Sina-update ko lang kayo sa mga coins na to. Ayan. Solid, di ba? Ang dami nga. Kumbaga, users niya 1.4 million agad. Meron pa, mamaya check natin sa Bitpinas. Bukas na lang yan. Sa mga Cardano, Cardano community, bullish na bullish ang inyong CEO, founder. Cardano founder Charles Hoskinson says 2026 gonna be a great year. Halos lahat ayun yung sinasabi, no. Sinabi rin ba yan noong 2025? Parang sinabi rin niya noong 2025, no. I can see a world where Midnight has a remarkable year and Cardano has one of the best year it's ever had. Idol, no? So, bullish. Dati meron akong Cardano, ngayon wala na akong Cardano. Mga lodi, I don't know. Pero isa to sa mga kasi marami naman talaga mga solid na coins, mga lodi. At aminin na natin na siguro, hindi talaga ako magkakaroon ng lahat ng yun. Wala naman tayong pera Hindi naman tayo mayaman So, pili lang yung kaya kong bilhin. Pero kung tatanungin nyo ako, pag-search kayo sa Cardano, for me, isa yung Cardano sa mga solid coins sa space, mga lodi, no? Pero research nyo, pera nyo yan Ito, Grok AI. Ito ba ito sa Cardano to Ayan, Grok AI just predicted a 10x for Cardano in 2026. Elon's AI analyzed on-chain data adoption metrics, macro trends, and the verdict is shocking. No, if this scenario plays out, ADA holders could be among the biggest winners of the next cycle. This could change everything for Cardano. So, isa daw yung Cardano. Nakita ko na to, Cardano magte-$10 daw. Ron Coins magpa $5 daw. XRP magti-$3. Magti-$3 lang yung XRP. Hindi, marami kasi sa XRP. Taragis kasi yung mga XRP army, tanong ng tanong. Iba-iba tuloy yung sagot ni Grok. Minsan $3. Yung huling tingin ko $3 Yung unang tingin ko $10 din Tapos $5.
tas may 24, tas ngayon 3 naman. No? Iba-iba yung sinasagot ni Grok mga idol. Ayan. So, maganda kung pag-i-explainin nyo maganda bago nyo tanungin kasi si Grok, i-explain nyo na yung mga halimbawa, i-predict mo yung XRP kapag na-accept na siya ng ganito, ng ganyan, pumasok na lahat ng ETF, naging trust bank na yung Ripple, nag-announce na yung BlackRock ng XRP ETF. Ganun yung mga ano magiging price ng XRP. Ganun yung itanong mo sa kanya. Depende sa tanong kung ano yung isasagot ni Grok. 'Di ba? Iba kasi anong price ng XRP sa 2026? Ganun lang. So, baba yun. Depende yun yung Lodi. Alam nyo, nakakatuwa yung nakakatuwa si Grok ngayon, mga idol. Kasi limited lang kasi yung access ko kay Grok mga Lods Kaya yung mga na-edit kong picture, limited lang din, mga Lodi, no? Try nyo, nakakatuwa. May mga pinopost nga ako sa Facebook Meron akong pinost doon nung nakaraang birthday ko. Di ba? Pinalitan ko yung tropa ko nakatabi ko. Pinalit ko si Nicolas Maduro. Yung presidente ng Venezuela. Ang ganda ng pagkaka-edit ni Grok Sabi ko sa caption ko, nahuli ka na pala ni Trump. Hindi kita natibrehan Pero salamat pa rin sa pagpunta press. Sabi ko, dahil na to Pero ang ganda ng ang ganda ng Grok ngayon at ang nakakatakot lang dito mga idol is pansinin niyo kung meron kayong ex, maraming mga kunyari nakakita ng ng kahit sino diyan, sasabihin agad put him in a bikini. Kumbaga inuhubaran yung mga yung mga tao. At nakakatakot 'yun, alam niyo kung bakit? Kasi kahit kanino pwede nilang gawin 'yun. Meron na ako mga nakita na iba nakakadiri kasi kay Trump, no? Depende kung paano mo i-describe kay Grok yung gusto mong gawin. Kapag magaling ka mag-describe, mas pulido yung ibibigay sa ni Grok. Ganun, no? So, sana wag lang gamitin sa kasamaan, mga Lodi. Kasi syempre, maraming pedophile sa space, mga Lodi. Paano pag nakita ng picture ng bata yan, tapos sasabihin kay Grok, put him in the bikini or put her in the bikini, di ba? Parang sabi ko nga sa mga brad ko, ingat kayo dyan, ingat yung mga mukhang masama mukhang gagamitin sa ibang tawag dito, sa ibang purpose yung pag masamang tao yung gumamit, di ba? So ayan, ingat na lang mga idol. So hindi lang naman ganoon, ginagamit din sa ganito. Ayan, sa pagtatanong nila sa mga crypto. Pero tandaan nyo mga idol yung mga prediction ni Grok hindi yan masyadong accurate. Lalo na pagdating sa crypto, no? Marami pwedeng mangyari. Ito, grabe yung whales na to, mga idol. Naglong, no? Look on chain, a trader with long position 4 hours ago across multiple asset, no? 500 Bitcoin sa halagang 46 million. 5,000 Ethereum, 16 million. 134,000 Solana, 18 million. 4.5 billion pump, no? Yung coins na pump. So nagkakahalaga siya ng 12 million. Partcoin, 8 million at yung ZEC, lahat yan, pinosisyonan niya ng long. Mga idol. Paldo. Diba? Ang lupit niya. Anong alam niya ang hindi natin alam? Hindi ba magko-correction yan? Dahil pag nag-correction niya, ubus yan. Dami niyan. Mga lods. So, ako, masaya na ako din sa trade ko. Hindi ko na, kumbaga, mas priority ko yung bodega dito talaga Kasi yung nakaraan, sabihin nyo, saan ka kumukuha ng pambodega? Nung nakaraan, sumahod ako sa YouTube. Yung kalahati, inarbor ko kay boss. Pinambodega ko lang ng konti. Konti lang naman sa sahod ko sa YouTube So, etong kung sakaling mananalo man, etong position ko na to, yan, nyari, 20k, tinamaan. Kunin ko ulit yung kalahati, 10k, bigay ko kay boss yung 10k.
Ayun na, bodega na yung 10K. Ganun lang yun, mga lodi. Kaya nga wini-wish natin na sana tumaas pa kasi kakapasok lang naman ng January, ng ano ng New Year eh. 6 days pa lang tayo sa 2026 mga idol at sana magtuloy-tuloy yung good news dyan o yung pag-pump ng market, di ba? So, ayun. At grabe, no? Nakilala niyo ba to? Ngayon ko lang ulit na balita to si IQ 276 nung January 3, mga idol, nagpredict si Yung Hoon Kim. Watch XRP next 48 hours. Di ba? Sabi niya ngayon, as predicted, lumitaw, no? Tumaas daw yung market. Pero kung iisipin ng mabuti, wala naman siya sinabing lilipad yung XRP. Ang sinabi niya lang, watch XRP. Di ba? Pwede ko naman sabihin yung kahit sa coins eh. Watch Bitcoin. Ganun lang. Kung bumaba yan, pwede niya pa rin i-grab yung credit nun. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, tignan nyo eh, bumabagsak yan eh. Pwedeng ganun. Di ba? Pero syempre, si Yung Hoon Kim yan eh. 276 yung IQ niyan eh. Syempre, gagamitin niya yung sa positive sa kanya. Ang kulit ng mga tao sa space ngayon, mga lodi, no? Kaya lagi kayong maging matalino lang, mga lods, no? Huwag niyo masyadong stressin yung sarili niyo. Common sense lang, kung tutusin naman lahat ng nangyayari, common sense lang eh. 'Di ba? Gamitan niyo lang ng konting strategy, talent, ganun. Pero huwag niyo masyadong stressin kasi pag masyado yung iniisip, lalo kayo nagkakamali. No, mga basic lang mga idol. Ito na yung pinaka main news natin ngayong gabi, no? Bipartisan Senate meeting is scheduled for Tuesday to discuss crypto market structure bill. So, ano kasi to mga idol, no? January 7. January 7 kasi sa US Tuesday eh. Syempre advance tayo, no? This month will be bullish. So, nilinaw yan ni George, mga idol, no? US Senate to vote on crypto market structure on January 15. Ito na yung yung saan ba yan? Magmi-meeting pa lang ata sila bukas, no? January 7. May nabanggit ba ang January 7? Oo nga, Tuesday. Ayan pala. Ano ba yung Tuesday next? 15 ba yon? Next Tuesday? Hindi eh. Thursday. Ba't kasi sinabi ko yun? Ayan na. Basta advance tayo. So Tuesday pa lang sa kanila bukas. Tapos, sabi dito ni George, US Senate to vote on crypto market structure on January 15. The US Senate will vote in 9 days on the crypto market structure bill. Token classification. Ayun yung tatlong pinaka-importante. At sobrang importante na itong token classification, mga lods, no? Kasi diyan parang masasala lahat 'yan. Stablecoin framework, exchange oversight. Regulatory clarity is finally arriving for digital assets, with regulation advancing and institutions scaling in. 2026 could redefine crypto market structure, forcing markets to prove their maturity and resilience. The Senate Banking Committee is scheduled to mark up the bill on January 15, moving it closer to a full Senate floor vote. Grabe, mga lods. Hindi na ako makapaghintay dito, mga idol, no? January is the trampoline. Anong tawag doon, yung pinagtatalbugan? Parang ganun eh. No? Yung month na, ito yung month na yun. Mga lods, dito magi-start, mga lodi, no? Nako, kaabang-abang yan, mga idol. Sabi ko sa inyo. Kasi, yung batas talaga yan. Alam nyo kung ba't gusto ko talaga mapasa yung batas, mga idol? Bukod sa magiging yung regulation at maraming coins, kumbaga mababawasan yung mga scammer o yung mga manipulation sa market. Bukod doon, diyan mo mapapatunayan yung mga legit na token, na may utility na token. Mawawala lahat ng mga basuran token. Mawawala yung mga shitcoin. 'Di ba? Kaya napaka gusto ko talagang mangyari yan kasi alam niyo naman yung XRP is one of the best coin para sa akin sa space.
No? At once na magkaroon na tayo ng batas, dun makikita kung sino yung talagang mga legit. Dun makikita yung mga pinaka-boss. At alam ko na isa si XRP ron, mga idol. Kaya gusto ko talagang mapasayan, mga lodi. No? Ayun yung aking dyan. Isipin nyo, mga idol, anuhin ko lang to. Paano ko ba show trans, ayun pala. Eto, sabi dito, mga lodi, Japan Minister of Finance declared that 2026 will be the digital year and supported the integration of crypto. Diba? Sa Japan to, mga idol, ito si Madam. On the other hand, Japan's three biggest bank are using and incorporating Ripple technology. Yung tatlong pinakamalalaking bangko sa Japan, mga lodi, ginagamit na yung Ripple technology, XRP, SMBC, MUFG at yung Mizuho, mga lods. No, syempre yung sinabi niya to ni Japan Minister, alam niyo na kung sino yung partner nila, ba't niya sinabi yan, di ba? Ganun lang yun, mga lodi. Oh, eto. Inanuhan ko pa ng Tagalog to Although syempre, hindi ko kasi maintindihan, no? Ayan, para pare-pares tayo makaintindi. Ripple mentioned in a PwC report. A circulating PwC report cites Ripple as financial service infrastructure, highlighting its growing role in global payment and institutional finance. So ano ibig sabihin nun? Baka naman binasa ko lang yan at parang ang ganda tignan sa XRP o ang ganda tignan pakinggan para sa Ripple, mga lods, no? So pina-explain natin yan kaya Grok, no? Sabi dito, ang post na iyan mula sa Coin Bureau sa ex dating Twitter ay in-explain niya talaga yun yung ex dating Twitter, ay tungkol sa isang kamakailan lang na ulat mula sa PwC. Ano ba yung PwC? PricewaterhouseCoopers, isa sa pinakamalalaking accounting and consulting firm sa buong mundo, no? Sa ulat na ito na binabanggit din sa ibang balita noong unang bahagi ng January 2026, kinikilala ng PwC, ayan yung PwC, ay isa sa pinakamalaking sa buong mundo. Kinikilala ng PwC ang Ripple bilang isang nangungunang provider infrastructure sa financial service, mga lodi, partikular sa paggamit ng blockchain technology para sa mabilis at murang cross-border payments at institutional integration. Ibig sabihin nito, higit sa pagiging crypto speculation, ang Ripple ay nakikita na ngayon bilang tunay na mahalagang tool sa totoong mundo ng pananalapi. Grabe yung Tagalog. Pananalapi. Ito ay sumusuporta sa mga partnership nito sa malalaking bangko tulad ng Santander at American Express, at lalong pinalakas ng mga regulatory wins nila pagkatapos ng settlement sa SEC noong 2023. Dahil sa endorsement na ito mula sa isang respetadong institusyon tulad ng PwC, maraming miyembro ng crypto community ang excited tungkol sa real world utility ng Ripple at XRP. Di ba? Basahin natin yung dulo kasi ang haba na Sa madaling salita, ito ay isang malaking positibong balita para sa Ripple at XRP na nagpapakita ng mas seryoso na itong tinatanggap ng traditional finance. Ayan mga lodi. Sa tingin nyo, hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP mga idol. It's just, alam nyo yun, mga lodi. Andyan na yan Diba? Basta huwag nyo akong sisihin kasi binabalita ko na yan. Diba? So, andyan na siya. I mean, kunyari, hindi kayo nakabili, tapos lumipad si XRP, tapos sisihin nyo, kala ko si Jeblo, kala ko kasi nag-joke lang si Jeblo diba? So, ayan po yan, mga lods. No? Para sa akin, napakasolid talaga ng mga balita ngayon, mga lodi. No? So, syempre,
Dahil gabi ngayon, kailangan nating magbasa ng comment, okay? Ano ba to? Ayan, tama na siya dyan. I-refresh ko lang. May bagong comment eh. Sabi ni Meowsy, Idol, binubuhat ni XRP ang portfolio ko, di ba? Sabi ni Justin Mark, humuhusay na mindset mo sa trading goods yan. Uy, salamat Master. Salamat Master Justin Mark. Sabi ni Heto na, nakabili pa ako kagabi ng 2.11 Abe. No, binenta ko yung pie ko, 66% ng pie binili ng XRP. Nakita ko kasi ang pre-market kagabi, December 5 na ng mga XRP ETF ay 8%, no? Up. So ang feeling ko, puputok ito at nangyari nga. O ayan, congrats agad sa iyo, idol. Si How to Life. Okay lang na list attractive, Kuya Jeb, basta mayaman sa crypto trader. O yun, no? Tama. Ayun naman, kung list attractive ka, no? Ang nai-inlove naman sila sa wallet mo. Hindi mo naman kailangan sorry. Masama. Huwag tayo magbigay ng mga masamang masamang thoughts. No, pamaya maging paldun, maging masama sila, no? Hindi, ayan. Okay lang yan. Maging mabait lang tayo everyday, mga lodi. Tagal pa to, kakababa pa lang nito sa monthly. Pwede. Pwedeng magtagal pa yung presyo ng XRP dyan, pero at least may position na tayo. Black Sheep. Sasagutin ko ang tanong mo, bakit hindi nanakop ang China noon? Noon ang China ay napakahirap na banda. Banda na alagay, sorry. Bansa siguro yan. Napakahirap na bansa. At hindi pa bansang komunista. Matapos ang Civil War ay nagkaroon nga ng Taiwan at China na komunismo. Diyan na sila nagsimulang magplano ng expansion. At wag niyong pangaraping mamuhay sa ilalim ng China, baka pagsisiyan nyo. Sabi ni Black Sheep, mga idol. Alam nyo, mga lodi, kung ako walang sasakop sa Pinas, mga lodi. Yung China, sa open tayo, kalokohan yun, mga sinong gusto sumakop sa mga taong matitigas ang ulo. Mga walang disiplina, mga lodi, kailangan panlagyan ng bawal tumawid para hindi tumawid. Sabi ng mga leader ng China, tangang sakupin yan. Mga pasaway yung mga yan eh. Video ko yan, kahit madaling araw na. Wag niya, ibang bansa na lang. Daming makulit dyan. Yan, gumaoy pa yung mga yan paglasing eh. Sabi, kaya walang isakap sa atin. Kaya Jeff, pag kinuha ba si BBM ni Trump, mas okay ba? Hindi, sabi ko nga, isa lang yung ano ko dyan. Pangit yun. Hindi pwedeng makialam yung ibang bansa kahit sino pa presidente dito sa atin. Hindi nila pwedeng pakialaman, may sarili tayo. Akala ko ba malaya na tayo? Di ba? Hindi nila tayo pwedeng pakialaman. May sarili tayong batas. Yun lang yun. Para kang ginawang baby nun, di ba? Kumbaga ginawang baby yung Pilipinas ng kinuwala yung leader nila, walang kalaban-laban, di ba? Kaya yun, mga lods, kaya pangit yun. Hello po, Boss Jeblo, nakasabay ako 50 USDT sa 1.8, naka 10x leverage si Idol, pero demo nga lang, hold lang kasi ako sa spot practice lang. Ayan, yung mga practice goods yan, mga lodi, mga gamit nyo yan in the future. Si Sidebox, si Lisa Yonson, shoutout sa iyo, Satoshi. Alam mo boy, best friend kita boy. Hindi kita kayang saktan boy, best friend kita boy. Ayan. Nagbabase lang naman kayo sa price ng increase ni XRP dahil surebull na tataas si Bitcoin. No Bitcoin na. Ayan, mindset nito pang baby Para kang baguhan, idol Hindi, sige, patulan natin. Minsan, mga lodi, titignan nyo rin kung yung up ng percent. Halimbawa dito, hindi, medyo matagal kasi ito. Saan lumabas agad Go. Yan. So, tulad nito, mga lods, no? Tignan nyo yung up ng
ng XRP sa loob ng 24 hours. 11 halos 12%. Pero yung BTC is 1% lang sa loob ng 24 hours. 'Di ba? So, ano 'yun? Oh, yun na yun. Basta bahala ka sa buhay mo. Well, Ocampo, break even pa ako sa 2.6, sabi ni Idol. Nako, congrats sa position mo, Lods. Talagang pangmatagalan, no? Hindi, sa akin pag ito tinamaan na, wala na eh. Abang na lang ako ulit, mga Lodi. Umaasa lang ako na, kasi kung susukatin nyo to, mga Idol, is 12%. Nakita niyo, negative 12%. Ha? So, ibig sabihin, kailangan bumaba ni XRP ng 12% from this para tamaan yung ating lock profit. Di ba? Ganun yun. So, mabigat na yun. Kasi nga, ako nga minsan, ang ginagawa ko lang, 4% ay 2% lang, ganun eh. Pero depende, kasi may mga 50% tayo eh, di ba? Ito, 3%. O, ayan. O. Pwede ko nang iangat dyan. Pag bumaba ng 3% si XRP, sa pool tayo. Di ba? Pero ito 12%, medyo malaki-laki, malayo. Medyo malayo ng konti. Ang haba ni Drace, kakabahan. Shoutout sa'yo, Idol May nakita mo basahin. Salad Channel, shoutout sa'yo. Ayan. Magkano magiging profit mo, Idol, if babalik na sa 3.5? Hindi ko alam eh. Idol eh. I don't know eh. Pero sana pumunta doon. Salad Channel, shoutout sa'yo walang alisan. Si Franklin Dumo. Congratulations to all holdings, XRP holder. Mark Anthony. Malilist daw ang Jollibee sa US stock market next year. Di goods yun. Lodi. Boss, shout out paldo sa SLP. Yan sa SLP pumaldo si Idol. Tolid, shout out sa'yo. Keanu Simon. Ayan, congratulations Boss Jeb, solid. Ayan, shoutout sa'yo, Idol. Hero's Journey. Pwede na pala makatrade ng Forex, indices. Paano basahin to? At commodity sa Bitget, Idol, using USD. Opo, pwede na po. Nag-email pa nga sa akin yun, hindi na pwede na raw eh. Pero hindi ko pa ginagawa, hindi ko pa in-experience Hindi ko pa in-explore. Inisip ko, one of these days, exploring ko siya. Gusto ko mag-short sa mga gold at silver. Exploring ko lang. Pero hindi ko pa siya in-explore ngayon. So, siguro once na pinag-aralan ko na o tinignan ko na, doon ko na lang siguro mababanggit sa inyo. Si Joe Velasco, sana nga Boss Jeb, tuloy-tuloy na ito. Tagal natin bumagsak. Tama yan, Idol, no? Sana makaahon na tayo sa putikan. Si Jake Lods, anong time frame ka nagbabasa ng chart? Actually, pag nagbabasa ako ng chart, kasi usually ang inaano ko talaga, kasi nga lang ako swing trader lang sana ako nung una Kaya lang pag gumaganda yung position ko, biglang nagiging tumatagal na siya. 'Di ba? Usually 15 to 1 hour. Ang pinakamalayo ko is 4 hours. No, ito yung 1 hour natin, no. Minsan diyan ako tumitingin. Pinakamalayo ko na tingin is 4 hours. Ayan. No, ayan yung pinakamalayo natin, mga Lodi. Grabe, no? Kita nyo yung bagsak no October 10, no? 11, ano ba to? Basta October 2. 11, no? Ayan, no? Umabot ng 1.1. Oh my God. Di ba? Imagine, mga Lodi, simula nung November, November 2014. Hanggang ngayon. November, December, January, kinuha na yun ng pump na to. Kumbaga inangatan niya na yung mga nandiyan. Itong 2 buwan na yan. Nandito na siya. Sa level na siya ng October. Bago bumagsak. Di ba? Nakabalik na siya. Balik tayo sa 1. Ay hindi, sa 15 pala. Sorry. Balik tayo sa 15. Usually 15 para medyo madaling maniobra. Si yan? Jakey Romel Barbiera. XRP $3 in 24 hours. Sana nga mangyari. Boss Idol Jeblo, Happy New Year. Congrats sa mga nakasabay to the moon
XRP Boss Jeblo, ngayon lang po ako nag-message. Sana ma-shoutout po tayo. Hehe. Ayan, shoutout sa iyo, Mark John Absulio. Ayan, magandang gabi sa iyo, idol. Next week, Boss Jeb, lalong magpa-pump tayo. Di pa po yan ang pump. Next week po kasi biblical na po tayo. Yung mangyayari, silver po ang sign natin. Mag-pump siya ng 121 USD. Uy, laki nun, no? Tapos mag 140 USD. Alin ba yung XRP? Kasunod niya pump lahat ng Kasunod niya pump lahat XRP Bitcoin. Baka yung silver yung sinasabi nito. Kung ano ba. Good luck sa atin mga idol. Let's claim to the moon. Ayan. Pero grabe, no? Sana nga mga Lodi, no? Sana mangyari nga yan. Sa tagal ng ilang taon din tayo naghintay. Skylab, shoutout sa iyo always. Shoutout sa iyo Mark Jan Absulio, Ronin Padilla, shoutout sa iyo. Ngayon sure na ang bearish signal sa 3 hours time frame. Oh, yan balitaan mo kami kung nag-short ka, idol, Kasi laging late yung yung comment mo Kunyari nag-pump na, saka ka magko-comment. Oh, di ba na? Pump ngayon, ganito ganyan. Tapos pag bumagsak na, bagsak ngayon, ina-announce mo lang O, ayan hintayin natin bukas kung babagsak. Okay, idol pag bumagsak, nako, saludo talaga sa iyo, idol. Elmert, congrats. Ayan, shoutout. Pilhabis, shoutout Lods Jeb, Lods. Salamat po sa update. Goods na goods yan. Pilhabis always yan, shoutout sa iyo. Celabilia, Pete Pelizardo, shoutout sa iyo. Si Tomoya, si JMH. Boss, China invaded parts of Korea, Vietnam, Tibet, and some parts of India. Nasa history yan. Yan ang recent years. Kung yung sa dagat naman natin yung kinukuha nila. Baka yung lang, sige. Kung kaya sinabi nila na di guilty yung China when it comes to colonization, di totoo, sabi ni Idol, no? Sige. Saludo sa Idol. Ayan, sabi ni Idol na nakap daw yun. Janice TV. Lods, matagal na ang spot at future ng gold sa Bitget. September, October pa lang ata nakita ko na siya kasi mid-November ako nagsimula mag-trade ng long position sa gold at naka-profit ako ng $34 kahit lock profit ko. Kasagsagan niya nag-dump si BTC. Hindi, siguro nga idol, no? Matagal na. Pero kasi kailan ba nag-email sa atin yun, boss? Boss, kailan nag-email na meron ng trading sa gold sa silver? Ngayon, alam ko ngayon lang sa amin kasi nag-email yun sa akin kapag may nangyayaring kakaiba. From Bitget siya mismo. Siguro nga, andun na, hindi lang natin nakita, no? Slap Soil, Adventure, Malign, Tagalog, Maligno. Si Furry Babies, nagko-comment na dito. Nakuha niya, anong hindi? Hindi pa, hinihintay nga yung Gcash number nila Inano niya na nga daw no? Shoutout Boss Jeb, pa-update po sana sa mga nabigyan ng pamasko ni Clovis Gaming. Continuous commenting pa din ng number in word. Salamat boss. Ibig sabihin nagko-comment siya dun. Sige, i-check idol Wait lang kasi nakalimutan na pero kung malaman natin yung number mo ngayon, bukas ibibigay nila yan. Ibabarangay natin yan pag di binigay, idol. Nakalimutan na kasi, wala na nagre-reply Pre, naiwan mo na ako ng todo, wallet reveal na dyan, sabi ni KM Gaming. Naku, parang bago ng bago Ano bang pinaka first rule? Ang first rule, huwag ka magtatanong kung ilan ang crypto ng tao. Ang second rule, huwag kang sasagot kung ikaw yung tinanong. Ikaw naman idol para ka namang iba kiss kita Si Aldrin, good morning Lods, mga Lodi always watching. Tsaka alam na, yung mga matagal na nanonood sa akin, medyo monitor nila yan kasi alam naman nila na
nagbawas tayo noon, bumili tayo ng sasakyan. Kaya hindi pwedeng, baka lamang ka pa rin sa akin. Kasi naubos na yun sa akin nun eh. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Arnel sa Pitanan, shoutout sa'yo. Santos Jandel, si Boyex. Boss Jeb, ipakatay mo na camel mo. Ay, nakalimutan ko yung ano ko, bukas na lang. Meron akong video na nakita na na sa camel nakakatawa. Handa ko bukas na umaga. Kumbaga tinabi ko yung video na yun para yun dito. Bukas, manood kayo bukas Malapit yung camel na yun. Gawin natin pulutan, no? Ayan, malapit yung camel na yun bukas umaga. Sama ko sa video natin. Idol, yung oil ba talaga ang habol ni Trump? Hindi kaya yung para pahinain si China? Hula lang po. Naku, Idol, hindi mo napanood yung iba natin mga video? Sinabi ko na to, mga Lodi, no? Binanggit natin yan. Yung tungkol sa China, sa Bitcoin at sa gold. It's Pinas News. Idol, si PBBM daw malapit na din hulihin ni Trump. Gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas tapos yung mga buhaya ilalagay sa tamang kulungan para hindi magat sa Pilipinas. Pengu for the win. Mga meme coins yung hawak mo, Idol. Alam nyo mga Lodi, sa akin lang hindi kahit yung mga kontra kay BBM, hindi papayag yun na kunin siya ni Trump. Kasi parang buong Pilipinas na yung babastusin pagka ganun. Tsaka isa pa, eto si Bongbong, hindi yun aalis hanggang matapos yung kanyang termino. Mga Lodi, na yan, tanggapin nyo na yan. Diyan lang yan talaga. Ayan ang mangyayari dyan. Kaya lang, asahan na lang natin na huwag maging malala. Ganun lang yun. Pag-pray natin. May nagre-recruit din sa akin, Idol, DSJ Exchange daw, parang pyramid. Idol, kasi may mga downline and upline din sila. Tapos may code daw na binibigay every 5:30 na. Parang ano yan Ano ba yung dati? May mga ganyan din mga signal din. Nakalimutan ko na. Pero marami yan nung nakaraang bull market Alam nyo na yan, Idol, pag may mga ganon, huwag nyo nang patulan. Masisira lang ang buhay nyo. No? Si H-Cat, si Lyra Devlaj, yun ang pangalan niya, no? Shoutout sa'yo, Idol, Paldo. Mukhang merong XRP at Zebex si Idol Pag pinutol ni David Schwartz yung buhok niya, magiging 100 kaya ang XRP? Posible yan. Ay, sabi ni Campi yun Canfi. Ngayon, nag-reply si Crypto Gaming. Ngayon. Posible yan. Mga 5 cycle pa. Pero ngayong cycle, posible yan. Kailangan dyan ng liquid. Kailangan nyo na yan. Katuwaan lang. Alam naman natin na malabo yan. No? Yan. Bigla ako natawa nung sinabi mo na kaya siguro nagagalit yung mga basher mo kapag nananalo ka kasi talo sila. Bigyan mo kasi ng signal. Wala nga, bawal tayo mag-signal mga idol. Si Pengway Coins, shoutout sa'yo. Si Lydia Abrigande. Puro mga Tekken character yan Si Pengway tsaka si Lydia. Si Lydia Sobieska. Ayan. Kevin, ayan sige idol. Parang magiging bida ang China sa ginawa ng US. Ikaw kasi Ninong Trump, bakit ganun? Iba ang motibo Pero wag na sila maglagay pa ng gasolina. Kung hindi, GG tayo. Not only the market of crypto, pati na rin ang human race. Mauubos tayo, wala panalo lahat. Walang panalo, lahat tayo, hindi na tayo natuto noong World War II na ganito ang reason bakit nagsimula. Iba lang ang tema. Yes, no? Ang alam nyo, kung saan ako natatakot sa Russia mga idol. Kasi alam nyo ba na mahina na yung Russia ngayon? Dahil ilang taon na silang sumasabak sa Ukraine. Halos lahat ng population ng mga sundalo nila umalis ayaw makisama. No? So yung mga resources ng China ng Russia ngayon medyo bumaba na kumpara nung kanilang peak. No, so medyo mahina yung Russia ngayon. Ang parang pinaka-pwersa na lang nila, ang malakas na nila pwedeng gawin is yung nuclear weapon, mga idol. No? Tapos merong interview si Putin.
no, na sila kung sasakupin sila, kahit na kumbaga totodo na sila, no? At hindi lang kalaban daw nila yung masira pati buong mundo. Kasi ang katwiran niya, kung sasakupin din kung magtutuloy yung buhay sa mundo tas walang Russia, di sama-sama na lang tayo lahat. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Putin na hindi kung mawawala rin kami, di mawawala na tayo lahat. Ganun yung sinabi niya. Parang pagkakaintindi ko. So doon ako na natakot mga lods. Kasi totoo yun na medyo humina na yung pwersa ng Russia ngayon mga lodi. Yeah. Yung resources nila ubos na, pati yung mga sundalo nila halos half wala na, ayaw na. Ang laki na nga ng sahod ng sundalo sa kanila Tama pag kunyari naging sundalo ka sa Russia tapos natapos yung gera, milyonaryo ka na ganun yung bayad ni Putin pumayag ka lang maging sundalo. Pero dahil nga ayaw nung iba, konti na lang yung resources nila, pati yung mga weapon. Although papalag pa rin kumpara naman sa mga mainang bansa. Pero kung lalaban sila sa US, wala. Pulbusin sila ng US. Ang laban lang nila yung nuclear weapon. So, ayun yung pinaka nakakatakot dun. Pag nag-isa't isa si Putin, matanda na ako, isa't isa na lang to. Gumanon, no? Nangyayari tayo dun. Junel Lal, shoutout sa'yo. Guler Molly. Ano to? HRM din ako, Boss Jeb Kaso hindi nag-work sa hotel and restaurant. Ako din Nagbabartending pa ako dati. Mga 10 bote yung inaano ko Ginijaggle ko Kaya lang, basag yung 7 3 lang hinahawakan ko. Hindi. Yung practice naman nun, lang, di ba? Parang plastic na bote. Ayan. Pero, nag-HRM din ako, mga lodi. Ayun yung course ko ng college Kaya nga, ang naging successful ako sa pagluluto araw-araw dito sa bahay namin Ako yung cook. Ang tawag sa akin, Chef, anong ulam? Ayan. Adobo na naman. Pritong galunggong, mga ganun. Si Disley, shoutout sa'yo. Si Good Mindset Wisdom. Kailangan ko na magsalamin, boss. Hindi ko na mabasa pag medyo lumalapit ako. Eksakto, ganyan yung nararamdaman ko. Mga inggit lang yun. Bro Jeb, sabi nga, inggit pikit ka na lang, boy. Ayan. Si Good Mindset. Shoutout siya. Si Fillmore. Si Robby. Ayan, 1,000% yan bago matapos ang January. Sana nga, no? Hold lang, 2,800 XRP at 12,800 H bar. Sabi ni Saiki. Yan, no? Congrats agad sa iyo, idol. Paldo si idol. Mr. Rabino, congrats sa lahat ng pumaldo. Ganda ng gising ko, Paldo Lodi. Buti nakaposisyon ako kagabi ng ngayon. Nakaposisyon ako kagabi sa ngayon 310% na 30x leverage, running profit ako, pero nakalock na ako ngayon sa 300%. Ayan, di ba? Kumbaga, nagpo-position pa rin sila, no? Pag nag-range pa baba. 2 day na akong paldo bossing, tuloy-tuloy na to. Ayan, no? Engineer Lloyd, shoutout sa'yo. King Shangsheng, shoutout. Silent viewer, boss. Update naman sa Cardano. May news tayo sa Cardano para sa iyo na. Si Ray Abela, ayan. Si Clavis, ayan. Galit sila kapag panalo si Idol kasi sila talo sa trade nila. China nga yung madalas mangharas at mangangkin ng teritoryo ng iba't ibang bansa. Tapos yung mapagsalita sila sa ginawa ni Trump, kala mo ang bait nila. Ayan. Alam niyo yung diskarte ng China pag sa karagatan, mga lodi. Once kasi na nagkaroon ka ng isla ron, kunyari may isla, merong specific na range yan na pwede pang sayo yung range na yon. Halimbawa, ito yung isla mo. Yan, may range yan na pag-aari mo yung mga mga isda, ganyan. So ang ginagawa ng China ngayon, mga lodi, sa sikreto to ni Xi Jinping Ang ginagawa niya,
nagbi-build siya ng mga man-made island. Tabi-tabi, no? Mag-build siya ng man-made island dyan. Dito, tapos mag-build siya rito ng man-made island. Nag-build siya dito ng man-made island. Nag-build siya dyan. Lahat yan may range na parang sa'yo yan pag sa island, oh. Lumalaki ngayon yung sakop ng range niya, mga lodi. Di ba? Nagtayo lang siya ng maliliit, pero yung range ng sakop niya na sa kanya, medyo lumaki na. Ganun yung diskarte niya ni Xi Jinping. Sikreto niya yan, eh. Oh. Di ba? Sige. O, yan. Tapos, ngayon na. Basahin ko na ngayon. May sulat si boss kay ano. Kaya, ano ba to? Yung para sa mga hindi pa nakaka-claim. Sa mga para sa hindi pa daw nakaka-claim, mga idol ng 500 pesos kay Boy WhatsApp. Si Reigns Gaming, Furry Baby, si Demon U. Sabi dito ni boss, paki-message po yung FB page na nasa description ng video na to. Paki-send po ang screenshot ng dashboard ng inyong YouTube channel para lang ma-sure na kayo yun. Then, ang inyong GCash number at name po. Ayan para matapos na. Extended na. Extended, para matapos na. Ulitin ko si Reigns Gaming, Furry Babies, Demon U. Paki-message po yung FB page na nasa description ng video na ito. Dito yon mga lodi. Dito sa baba ng video may description dyan. Ito, more nyo. Ayan, may FB page dyan, follow. Ayan, itong pinakadulo. Ayun yung sinabi niya na paki-message. Tama ba? Dali. Paki-send ang screenshot ng dashboard ng inyong YouTube channel para lang ma-sure na kayo yun. Then, ang inyong GCash number at name mo. Ayun Ayan Sana ako? Ayan, kay Klabis na ako, alam mo. Ayan. So, yun yung sinabi ko. Binigyan pa ako ng sulat ni boss. Ayan. Ang tactic ng China ay hindi forceful takeover, kung hindi through propaganda and control of resources. Yung tipong behind the scene, yung galawan ng China. Ayan. Meron na namang i-decode yung mga Riddle Hunter ng XRP dyan sa post ni Bear Bulgay. Nabangan ko nga si Extrabad bukas ipa-auction niya yung buhok niya or gawin niya ng NFT gaya ng gawin niyang NFT, no? Siyempre mga XRP Army, posibleng hindi magka-interest doon, no? Ang weird nun, no? Buhok ni David Schwartz. Si Mark Anthony, congrats boss Jeb, sayang hindi ako nakasabay. Sayang nga idol. Sana tuloy-tuloy na pumps ng market. Sabi ni Bibo, sabi ni Manghuhulang Baba. Still in 50% Fibonacci, si BTC naka-touch anytime pwede basagin kasi sa Heikin Ashi indicator is bullish. Naririnig ko na yung mga words na yan, pero hindi ko ginagamit yan kasi hindi ako marunong gumamit yan, no? Believe ako sa mga marunong gumamit yan. Sana nagpa-profit kayo mga lods. Sana diretso na $7 this month para paldogs tayong lahat. Grabe yun, $7. Cryptos. No? Nikikilig ako sa'yo. Si 62. Congrats kuya sa panalo. Ayan, si Totski, shoutout sa'yo. Si Books at ang champion natin, si John Rex Cabrera. Ayan, mga lodi. No? Grabe. Solid news natin ngayon, mga idol. No? Ganda ng mga balita natin. So, bukas ulit ng umaga, ayan, abangan nyo yung camel natin. Nakita ko yun Alam ko AI yun, pero nakakatawa. Tawan-tawa ako doon nung pagkakita ko. Sabi ko, papanood ko sa inyo. Nakalimutan ko kanina. So, ayun. Kita-kits tayo mamaya mga lodi. Ay bukas pa rin ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. I-replay nyo yung sinabi ko mga lodi yung para kayo sa mga hindi pa nag-Gcash dyan ni Boy WhatsApp. So, ayun. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? If you subscribe, you'll become one of my fans. Furry Babies. I don't know what's the Chinese name. ayun na. So, peace.